Happy to be back. Okay. Okay. Thank you for that kind introduction. We are going to explore sa atong pagtuon karon aron nga dili ta malangan, and I'm going to deliver hopefully maigo ang atong oras, no? Shall we bow down our heads for the prayer? Amahan nga balaan, tagiya sa kaalam. Nagapangayo kami kanimo og giya, ipakunsad imong balan nga espiritu aron sa yon kanamo ang pagsabot ni ining mga butangan ni sa ilo among sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. So we are going to study about the covenant of God with Israel. Kay mao ni kanunay ang dispute nga ginagamit sa uban, it is because moingon sila, ngano magsigi man mog tipig ni ana, Hudiyo di mo. Hudiyo ta dili. Wa man kadungog siguro. Hudiyo ta dili. Dili. Nya, ang akong title kay Israel man. Israel mo dili. Ato nang explore karon. Muna taga natugtubag. Okay, our scripture reading is found in the book of Deuteronomy chapter 7 verse 9. Okay. Know therefore that the Lord thy God, He is the God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generations. So ang Ginoo, matinumanon gayud nga magatipig sa iyang pagpakigsaad. Kamo ng covenant, iyang pagpakigsaad. Iyang ipakita, iyang mahigugmaong kalulot, ngadto sa naga, tipig sa iyang asugo, unto 1,000 generations. Nganong ginganlan man nga 1,000 generations? Naginituyo ni, nganong it was named ang iyang paggiya up to 1,000 generations. Now, I want you to explore. In every 100 years, that is supposed to be 4 generations. In every 100 years, 4 generations. Ibutan na to nga, in every 25 na yung mga anak. Pero naman ko usahay nga, ang laki, ulay kay sa biblical times, sa lalaki mang ang kwintahon. Ang akong lolo, na tao 1902. Ang akong amahan, na tao 1944. Ako na tao 1969. Ang akong kamagulangang anak 1999. So muambak naman siya sa 2000. So sa mga 1900s, there are about 4 generations. Pero hinoon naay panahon nga naay 5 ka generation kay na may uban nga sayo mga anak. Di ba? Siguro 18. So mapwede nga 5 generations in a year. Pero sa unang panahon, minyoon man bisag 13 anyos, 15. Di ba? Okay, kindly recall. So good sa inyo nga lolo. Kung naa na mo'y anak ron. So good sa inyong lolo, sa inyong amahan, kamo, o sa inyong kamagulangan anak. Nasulod siya sa 100 years? Ikaw brother, di mo lolo, unsang tuiga? '80-90, imong amahan. 1919, ikaw. 1955, kamagulangan mong anak. Di, babae man, ang lalaki. 85. Sa ato pa, murag masulod, 5. Imuhang kamagulangan anak na tao. 2021. Hindi, nalampas sa pod. Pero 18 man. So, 4 lagi ka generation. 4 ka generation. Ang roughly estimated is 4 ka generations in every 100 years. Pero ibutang na nato unom. Okay mo? Ibutang na to unom, kay naa may uban nga naminyo lagi og 15. Ibutang na to, sayo sila nag-release. Nakaanak pagka 16. Okay.
Karon ibutang nato niya. So, sa akong giingon ganina, 4 generations in every 100 years. Parang atong masabtan ning at to 1,000 generations ba aron ato na masabtan. So, gihimo nato ang rough estimate nga 6 generations sulod sa 100 years. Na ay i-times nako og 10, nganong i-times nako og 10 sa ato pa 10 years. That is about 1,000 years. Okay? Ang 100 years times 10 years, 1,000 years. So kung ang kining 6 generation, i-times mo og 10, that's 60 every 1,000 years. 60 ka generation. Okay? Mga pila ka tuig na ang atong kalibutan since creation. Moingon ang uban nga millions of years. Unsa may tinuod na? Ang uban 6,000 years. Asay tinuod. Mind you, tanan tinuod. Pero how come nga naay 1 million, millions pag yun ang uban, di lang kay 1 million, millions, 10 millions niya. When God created the trees, kay mao man na ilang ginagamit og carbon dating. Ang paghimo sa Ginoo sa trees, seed pa ba o dako na nga kahoy? So dagko na nga kahoy. When Adam was he created a baby or a full-grown man? Meaning to say, old na ang kalibutan in his own age. Ang mga kahoy full-grown na. Mao na nga moingon nga thousands of years kay wala sila kahibalo kung unsa gyud sinugdanan. But as far as the Bible is concerned, so good sa creation up to now, it's still 6,000 years, more or less. Gamay ra gyud kay ang kulang. So, kung panalitan 6,000 years ang kalibutan na to, 6,000 years, i-times nimo og 6 ang 60 generation, mo resulta lang siya og 360 generations from Adam up to now. Kuha ninyo? It's only 360 generations from Adam up to now. Unya asa man na karon ang kanang 1,000 generations. Ang Ginoo magtipig sa iyang pagpakigsaad up to 1,000 generations. Sa ato pa 360 generations, kulangan pa taog another 12,000 years. Aron mo abot ka og 1,000 generations. Kulangan pa kay 360 sa 6,000 years pa na. Unya ang gikinahanglan nato nga abuton ang 1,000 generations man. So kulangan pa og duha ka 360. Aron mo abot kag 1,000. Almost no, kay mosobra man og 80. So both pasabot niya na why God said so that He is going to keep His covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Both ipasabot niya na kana unsa man na both pasabot? Infinity. Unsa man ang but pasabot sa infinity? Walay katapusan. When Jesus spoke to Peter, miingon siya, miingon si Peter, Ginoo, kanusa man namo pasaylongon ang amoy si kataw? Unsa may tubag ni Jesus? 70 times 7 kay sila usad duha tulo mo na bisan kita gani ginikanan mubadlong ta sang bata o no. Hadlok lang uban. Pero dos! Wa na, magkurkurog na ang bata. Pagka-tris, giingnan ka nga. Buto na yun. Piti na yun. O tris ramang ganita. Pero ang giingon ni Jesus, 70 times 7, bot pasabot niya na, it is infinity. Bisan ang pagtipig sa Ginoo sa iyang mga saad, it is infinity. Kutob sa naapay mga tao, iyahang ipakita iyang mahigugmaong kalulot. Okay. Then we are going to discuss about the covenant, kanang pagpakigsaad. Nagsugod ang word ng covenant if you're going to read the Bible in the book of Genesis 6, verse 18. Ang Ginoo nagsulti ngadto kang Noah. Kay ngano nakita sa Ginoo nga ngilad kayo ang kalibutan na puno na sa pagpakasala.
So nakita niya nga matinumanon si Noah, mao niyang gisulti. But with thee I will establish my covenant, and thou shalt come into the ark, thou and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee. So mingon ang Ginoo, ikaw, imong asawa, imong mga anak, ug ang mga asawa sa imong anak, musulod sa arka kay maghimo kog pagpakigsaad sa inyo ha. Ha? So di na nato mabasa ang word nga covenant gikan sa Genesis pag-abot di gyud dinha sa Genesis 6:18 migawas ang pulong nga covenant. Okay. After sa flood, gimension sa Ginoo ang covenant about 7 times. Kini lang siya nga verse daan katulo na 11 to 13. Pero ang whole chapter, it talks about covenant 7 times. Atong tanawon, and I will establish my covenant with you. This is the token of the covenant which I make. Og ang katapusan, I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth. So ang Ginoo kanunay niya gina balik-balik kung unsa ning pagpakigsaad niya. Karon kung kamo pa huna-hunaon unsa ni nga klase nga pagpakigsaad. Moingon ta nga sa ila raman to. Pero hangtod sa ato karon nga panahon, do we still have the rainbow? Can we still see the rainbow? Oh. Hagbay ra sila nga nangamatay, but up to now we can still see the rainbow. So na ang pagpakigsaad sa Ginoo, di hangtod mapapas ang rainbow, siguro mawala na nga covenant. Pero hangtod nga makita pa nato ang covenant sa Ginoo, naa pa. Okay. Unsay bot pasabot sa covenant nga word? In Hebrew mao ni berith. Ang meaning niya sa Hebrew word. The sense of cutting. A compact because made by passing between pieces of flesh. Confederacy. Covenant leg. It was used in the Bible 284 times. Tanawa po din nga covenant. My covenant usually means a compact made between two parties. Okay, hatagag explanation. Dili mahimo ang covenant kung ako ra usa. Kinahanglan duha or more. Ang covenant nga duha ra gyud kanang gihimo nato nga marriage contract. Actually that is a covenant. Nga nagsugtanay mo, nga mag-uban mo. In sickness and in health, till death do us part. That's also a covenant. Pero, naiuban nga covenant, like for example, ang boundary sa yuta. Kini po mga igsuon, nga no, pud ka igsuon man sila. Miingon nga, blood is thicker than water. Pero nga nung ang mohon ba, inigagabi, magsuroy-suroy. Kaya bang nasa bukid, nga kuwan? O ipasukod. Pagkatapos, ang muhon misibog. Nakakita ko sa kanabang palayan dito sa gabi, sa Trinidad, Bohol. Pagsukod niya na, buhi pa to si Pastor Aranti, nakita na ko nga tulid kayo ang gikan ni ining muhon o padulong dito nga muhon. Straight kayo. Sa dinha nga nakabalik ko after 5 years, naingon ani na ang tudling. Miliko naman. Naku, uroy. Ang muhon sa tunga, mura magbilakaw. Dili na siya tulid. Miyana na. Oh. O niya, nakikistorya ko diri sa Pikas. Ingon din diri nga, ay pastor. Sagdi lang na sila. Total, dili man na nila mabalo ng yuta. Pero usay maagrabyar ta ba? Kay may likoy naman. Ingon siya, unta, kung matamnan pa ni Drig Palay, maka-harvest pa na diri og mga siguro to nga sa sako. Kay mi ana man, kay kung itulid na makabenepisyo ko. Nya iya ha gusto niya nga dakuon iya ha. Mao na ang uban magkamatay. But supposed to be, it should be an agreement between two parties. Okay, pero ang kini nga covenant niya. God promised by which He binds Himself to His creature without terms, absolutely. Ang pagpakigsaad sa Ginoo, siya gibind niya iyang kaugalingon sa iyang tao nga gisaaran nga walay terms. Ato pa wala kay buhaton.
Pagkanindot sa Ginoo no. Ang uban maghimong agreement, mauni imong buhaton, siya mauni pud imong buhaton. Okay, atong padayonon. Makita nato karon ang lain nga hulagway nga blood compact kini sa Sandugo. Ako gipangita ba? Sandugo. Kundi ang kaliwat ni Daguhoy, actually the longest revolt in the Philippines. It is Daguhoy's revolt nga nasa Bohol. Lisod ni mga bulanon, maingon lang na ito, jam mo, pero mga bagtik po di ay. Isog, sila ang pinakadugay nga nakontra sa mga Espanyol. So naghimog blood compact ang mga bulanon o mga Spanish. Pero kinahanglan mo patulo siyang dugo, ang pikas mo patulo pog dugo. Now let's go now to the main focal point. There are about 3 nga atong discussan mahitungod dinhi kang nga covenant. First, Abrahamic covenant. Makita ninyo din nga unconditional. Nganong unconditional man atong tanaw ng story. God promised Abraham a great nation. Abraham's descendants would inherit the land of Canaan. Through Abraham, all nations of the earth will be blessed. God would be the God of Abraham and his descendants forever. Ang sign, circumcision. Atong tagsa-tagsahon. Okay. Abraham was called by God from the land of Ur of Chaldees. Ang Ur is the place nga atong matawag karon nga Iraq. It is in Iraq. Tanawan ninyo ang mapa. Naana diha dapit out ang kuan, kabahin sa Iraq. So Babylon. When God called him, walay pupangutana, yun siya, gawas ka din nga lugar. Biyahe ka. So, miingon ang Ginoo Genesis 11:31, and Terah took Abraham his wife and Lot, the son of Haran, his son's son. Sa ato pa si Lot, pag umangkon ni Abraham. And Sarai, his daughter-in-law, his son Abraham's wife. And they went forth with them from Ur of Chaldees to go into the land of Canaan. And they came unto Haran and dwelt there. Asa dapit ang Haran? Tuwa dito sa babaw. Okay. Mauna ni ang iyang gibiyahe, makita ninyo ka ng pula. Mauna ang iyang giagian. Okay. You will know later on kung unsa nang pahingitabuha. Then from Haran, mingon ang Ginoo nga, guwa ka din ha. And this is now the first time that Abraham was told nga ihatag sa Ginoo ang yuta. So naglakaw na po sila from Haran going to, man sila kay Balok, kung asa sila padulong, pero hapit na sila nakaabot din sa Bethel, hapit na sila din nakaabot. Ang word sa Ginoo mao ni, so Abraham departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him, and Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. And the Lord appeared unto Abraham and said, unto thy seed, mo na ni, pakabot diri, unto thy seed I will give this land. And there builded an altar unto the Lord who appeared unto him, and he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel. So padulong siya sa east, na siya diri dapit nagpuyo. East of Bethel. Because that is north and that is east. This is south, that is west. East, west. Okay. So, nagpuyo siya east of Bethel. Diri napita. First time nga nakabati si Abraham nga ang yuta nga iyang adtuan ihatag sa Ginoo sa iyaha. Okay. Bear that in mind. Sunod. From Haran, nakaabot na siya sa Bethel, unya kay naamay famine. Naigutom. Unsay nahitabo? Genesis 12:10. And there was famine in the land, and Abraham went down to Egypt to sojourn there, for the famine was grievous in the land. So, miadto siya diri sa Egypt. Diri siya nagpuyo. That is near Gushin. Near Gushin. Karon, ang iyahang gipangagian, that is a marker. Kanang iyahang gitravelan, marker na. Wa lang kahibalo si Abraham, but that is a marker nga ang Ginoo nagsubay pud sa iyahang mga giagian. Then, pagkahuman sa famine, mibalik sila dito sa dire, dool dapit sa Bethel. Bethel and Beersheba, dool na siya. So,
And the Lord said unto Abraham after that Lot was separated from him, Lift up thine own eyes and look from the place where thou art northward, southward, and eastward, and westward. For all the land which thou seest, ang tanan nga yuta kayo mo nakita, to thee will I give it, and to thy seed forever. So, nagtindog diri si Abraham, doon siya dapit diya sa Hebron, nagtanaw siya sa bukid, nagseparar na siya si Lot o si Abraham, nagtindog siya sa bukid, gigipili man ni Lot ang lowland, ang patag. Ingon ang Ginoo, kutob sa maabot sa imong mata, ako nang ihatag. Ang kaniya na. Okay. Karon, asa man nagsugod ang pagkangalan nga Hebrew? Kay ato pod nga tun-an karon kiningalan nga Hebrew, kiningalan nga Israel, o ngalan nga Jew. Kay mao man ang uban ginisulti sa uban, nganong maghinudiyo man mo nga dili man mo Hudiyo? Ato nang sabton karon. Og bisan pa man ang tubag, ato nang masabtan karon. Okay. Asa nagsugod ang ngalan nga Hebrew? Genesis 14:13 ang una nga text nga nagisgot og Hebrew. After Lot was taken by the conniving 5 kings. Di ba, gisulong ang Sodom o Gomorrah, gibihag sila. Pagsulong, naay nakaipsot. Nagdagan siya pa dulong ni Abraham. Unya mao na yung gisulti, and there came one that had escaped and told Abram the Hebrew, for he dwelt in the plain of Mamre, the Amorite, brother of Ishkol, the brother of Anir, and these were confederate with Abraham. Kasabot mo unsa ng Mamre. Makaingon siguro mo nga place. No. Mamre is a name of a person. Pariha ba ni ini ba? Kana ganing bugas gani nga sinanduming, nakasabot mo. Nag-explain biya na sa YouTube. Unsa man na ang sinanduming nga bugas? Murag tanaw na ko Ilonggo. Sinaduming. Ang bugas nami, ang isinaduming nga bugas. Kay duming ba nga bugas? Pasabot ng sinanduming. Para masabtan niyo. Sinaila. Duming. O, mao na. Ang kanang Mamre, ngalan ka na igsuon si Mamre, Ishkol, o si Anir. And they are Amorites. So pag ingon nagpuyo si Abraham didto sa Mamre, sa ato pa sa yuta ang gipanag-iya ni Mamre. Kuha niyo nga idea. Mamre tood is a place, but ang Mamre, ang originator yun is a name of a person. Pariha ba ni ini? Asa man kapadulong? Dito ko sa Ilaka, Riuyan. Because this is a compound. Oh, owned by the Riuyans. No, nabot pasabot. Abraham dwelt there in Mamre. Pero wala kay hibalo si Mamre, wala kay hibalo si Ishkol, wala kay hibalo si Anir, nga their land was given by God to Abraham. Na unsaon man na nimo pag-dispute, because the God of the universe ang naghimo sa langit ug sa yuta mo'y naghatag na to kang Abraham. Mao na niya ang sinra. Unsa may meaning sa word nga Hebrew niya? Ang word nga Hebrew, Ibre, patronymic or Ibrite. That is descendants of Iber or Heber, ika-14 nga patriarch. Di ba? Adam, Seth, Enos, Kainan, Mahalil, Methuselah, Jared, Noah. Katapusan Noah. Si Noah na ay anak, Shem, Ham, Japet. Gikan kang Shem, Arpaksad, dayon, napay sunod niya parang Sela, Shem, Arpaksad, Sela, Iber. Ika-14 nga patriarka. Dinha kang Iber, ginganlan ang word nga Hebrew. Heber, Hebrew. Or, niya ang ikadua, Hebrew, one from beyond, to cross over, to pass through, to move one side to another, like strangers or nomads. Asa gikan si Abraham? From the land of Ur. And every time he travels, ang iyahang ginagaydan, aron nga dili sila mahutdan og tubig, mao ang pagsubay sa suba sa Euphrates. So pwede sila nga mo biyahe diri sa Pikas, usay mo tabok na po sila sa Pikas, subay na po, o tabok na po sa Pikas, because they need to cross over. Mao na ang meaning sa word nga Hebrew. Okay. They need to cross over. Mao ni nga kining giagian ni Abraham from Ur to the land of Haran, kapila ni niya gi-cross ning Euphrates River. Okay. Hangtod nga niabot siya diri sa Hebron,
diri sa Bethel, dayon diri sa Gushin. O diha dapit sa lugar sa Egypt. Okay, atong padayonon. By the way, nay text. So, second time. Third time. Primero, ang pag-ingon sa Ginoo, katong nakaabot siya, pag-abot niya diri, that this land belongs to you. Pagbalik niya diri, then mibalik siya, mingon ang Ginoo, ihatag na ko ninyo sa kaliwat. This is not the third time nga gibalik sa Ginoo sulti. And he said unto him, I am the Lord that brought thee out of Ur, of the Chaldees, to give thee this land, to inherit it. And he said, nagduha-duha siguro si Abraham, yung siya, Ginoo, unsaon ako pagkahibalo nga, maako gyud na. Timan inaanay tag-iya. Naa si Mamre, si Ishkol, o katong iyang igsoon. Unsaon ako paghibalo Ginoo nga kanang yutaa, ihatag yun na nimo nako. Nga maako gyud na. Abi ninyo sa pagkatinudno wala nagitubag sa Ginoo. Kay siguro dili pa panahon pero niya atong i-explore. In verse 9, ganina ang atong gibasa, verse 7 and 8. Naanata sa chapter 15, verse 9. And he said unto him, mingon ang Ginoo, take me a heifer. Unsa man ang heifer? Baka. Pula-pula nga baka. Take me a heifer of 3 years old, and a she-goat of 3 years old, and a ram of 3 years old. Unya, pun-ipod og turtle dove, og pigeon. Ingon, unsa may buhaton nako nini? So may gikuha ni Abraham kay timan niya nang siguro higayon na si Abraham mga 80 tahon. Wa pa siya anak, wa pa anak. Karon niya. Verse 10, and he took unto him all this and divided them in the midst. Iyang gitunga gikan sa ulo hangtod dito. Gitunga niya. Ang isa ka bahin na diri, ang isa ka bahin to dito. And laid each piece one against another. But the birds divided he not. So ang turtle dove og ang pigeon. Wa niya gi tunga. Iya halang gitagbo so naa may gamay nga lugot nga ang mga dugo didto nagtapok. Dagadagayday dito ang dugo. Unsa may buhaton nako niini? Ingon ang patriarchs and prophets mao ni ang giingon. Okay? Patriarchs and Prophets 137 paragraph 1. Then being done, he reverently passed between the parts of the sacrifice. So si Abraham, human niya nga natunga, nilakaw siya tunga-tunga diri sa dugo. Mao gihimo ni Abraham. He reverently passed between the parts of the sacrifice, making a solemn vow to God of perpetual obedience. But pasod, Ginoo, akong tumano ng akong mga pagpakigsaad kanimo. Watchful and steadfast he remained beside the carcass till the going down of the sun, to guard them from being defiled or devoured by the birds of prey. Aron nga dili dagiton sa mga birds of prey. Karon, ang kana siya nga panghitabo, ang pagtunga nimo sa mananap, covenant in the Eastern world are not like the agreement of or contracts we make in the Western world, which are broken constantly with little or no consequence. A blood covenant, basta paduguan gani, especially with Yeshua sa Ginoo, involve the shedding of blood either from both parties or an animal, if broken, the blood or the life of the guilty party katong naka-violates agreement was required as penalty. Patyon siya. Unya kay milakaw man si Abraham. Wala gisugo si Abraham nga mulakaw ka sa taliwala. He acted sa iyahang kaugalingon nga Ginoo ako yung tipigan. Mao bitaw na ang mga lalaki magsaad-saad ba? Bisa mga babae magsaad-saad. Unya dili matuman. Mga butbuton manggud-tagod. Kinsa may nagsaad sa inyo nga 100% natuman ninyo ang inyong pagpakigsaad. Kung sa ato pa kung napakyas, patay na yun. Patay na yun. So, ang nahitabo niya, hapit na ang kagabion, nagpaabot si Abraham kung unsa isulti sa Ginoo sa iyaha. And when the fowls came down upon the carcass, Abraham drove them away. And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abraham. Kapoy na kayo. Kay
Dugay-dugay, inig distansya, init man kayo, moadto na po siya sa pikas, na po langgam padulong niya. Gagmay biya atong katong mga turtle doves. Sayon na biya ato dagiton sa mga vultures. Dagan na po siya. Hala, sige siya dagan-dagan. Gikapoy si Abraham. Gikapoy siya. And lo, an horror of great darkness fell upon him. Giduka. So si Abraham, wala siya mihawa dinha sa iyang gitunga nga mananap. Natulog siya duol dinha. Ingon ang Patriarchs and Prophets 1:37. About sunset, he sank into a deep sleep, and lo, a horror of great darkness fell upon him. And the voice of God was heard, bidding him not to expect immediate possessions of the promised land. Mingon na Ginoo, dili pa karon, akong ihatag na, no? And pointing forward to the sufferings of his posterity before their establishment in Canaan. Karon, niya, the plan of redemption was here open to him. Siguro half-conscious si Abraham. Nagduka-duka siya, kapoy man siya. Just imagine, the plan of redemption was open to him. It talks about in the death of Christ, the great sacrifice, and His coming in glory. Maubitaw na sa pag-ingon ni Jesus sa mga Pharisees. Kuha na, John 8, verse 58. Miingon siya, before Abraham was, I am. Sa 56, kung inyo mabasa, Abraham was glad to see my day because this is the day that Jesus Christ appeared to him. Mauna ning panahon na nga nagpakita si Ginoong Hesus, even the death of Jesus Christ on the cross, nagpakita na. Mauna nga miingon si Jesus Christ, before Abraham was, I am, nagpakita na ko, and he was glad to see my day. Abraham saw also the earth restored to its Eden beauty to be given him for an everlasting possessions as the final and complete fulfillment of the promise. Nagpadayon. Nakita niya ang kamatayon. Then, di ba half-conscious siya? And it came to pass that when the sun went down, nasalop na yun ang adlaw. And it was dark, behold, a smoking furnace and a burning lamp that passes between the pieces. Nakita niya nga na nagasiga nga suga, burning lamp. Unya na smoking furnace nga na nagautbo-utbo ng aso. Nakita niya, mibangon siya kay iya yung giklaro. Unsa may but pasabot ani? No? You know? Kinsa man tong suga, unsa but pasabot yan ng suga og kanang aso. Niya. Padayono na to, paragraph 2. A smoking furnace and a burning lamp, symbols of the divine presence, passed between the severed victims, totally consuming them. Samtang nagaagi ang kalayo, nagasunog ang turtle doves, nasunog ang ram, nasunog ang kanding shigot, nasunog ang baka. Samtang nagaagi ang suga, unya nagaaso. And a voice was heard by Abraham confirming the gift of the land of Canaan to his descendants. From the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates. Mao nay boundary nimo, ingon ang Ginoo. Kung mababasa na, the same text, verse 18, 15 gihapon, chapter 15. And the same day the Lord made a covenant with Abraham, saying, unto thy seed I have given this land, from the river of Egypt. Asa man ang pinaka-known nga river sa Egypt? Nile. Unto the great river, the river Euphrates. Mao na imong boundary. So kung tan-aw nimo from the river Nile, gikan ni ana hangtod sa Ur padulong sa Haran, that is your land, miingon ang Ginoo. Pero how big is Israel now? Unsa kada kong Israel? Gamay. Maura niyang Israel, oh. This is Israel. Oh. Pero ingon ang Ginoo, gikan sa boundary sa river sa Egypt, hangto sa the great river Euphrates, katong imong agian, that's the boundary that I'm going to give you. Mauna to ang sukod. Sa dinha nga naglakaw si Abraham, gikan sa pagtawag sa Ginoo sa iya sa Ur of Chaldees, ang iyang pagbiyahe, mauna to ang survey. Sa kaniya na. Mauna ang survey. Sa iya lang paglakaw. Karon, nganong ako ning gibutang?
Hinoon, it might be nga dili gid siguro diri sa Euphrates na gamay diri nga river. Diri dapit sa Gushin. Pero nganong naabot ko diri? Kay ang paglakaw sa Israel is also the boundary nga mobalik na sila sa promised land. Karon miingon ang sa karon ba nga mga tao kung moadto ka sa kanaganing Holy Land, kana ka mabisita ka sa Holy Land ba? Muingon sila nga ang Sinai Peninsula dinhi dapit gidawat ni Moses ang 10 Commandments. The Sinai Peninsula is here. Muingon sila nga naa diri dapita. But the reality, no. Wala diha ang Sinai Peninsula. Asa ang Sinai Peninsula? According to Galatians 4:25, and this Agar is Mount Sinai in Arabia. This is Saudi Arabia. So Mount Sinai is here. So mauna, gikan sa Gushin na traverse padulong dito. That is the boundary of Israel. Dako gihapon. Mabitaw na kung ako nagunahuna, that is worth fulfilling nga makita nato sa atong panahon karon. Kung unsay buhaton, mabitaw na our Muslim brothers are trying very hard nga dili ma-fulfill kung unsay gisulti sa Biblia. Even the Eastern Gate ilang gisirado kay nag-ingon ang Biblia dinha moagi ang Messiah. They close it. Dili sila gusto nga mahitabo kung unsay gisulti sa Biblia. And even this, gapugong ang atong mga Muslim brothers. But lo and behold, if God is going to move, no one can ever stop the workings of God. No one can ever stop the workings of God. Niya. Human niya to, dali naman kayo mong ng oras, Miabot ang higayon nga gi-ratify sa Ginoo yang covenant. Iyan na pong i-mention niya mga covenant. Iyan na pong gisulti diri. Every man child among you shall be circumcised. Balik ta sa pangutana. Muingon ang uban. Ngano sige man mog hinudiyo. Dina sa radyo ko nakasunod mo sa akong gitubag. Inako tabi isa, no? Kami kanunay mininyo ginapasangilan nga gagahinudiyo ba? Ga Israel kay dili man kami Israel. Pero kamo wala mo gani Israel. Wa pud mo gahinudiyo. Tanawa ang gisulti sa Biblia. The making of circumcision is a sign to his people. Karon miingon ko, kung wala mo gahinudiyo, sa ato pa, pisot mo. Oh, di ba? Kung kusog yun nila ginaduot, nga kita gahinudiyo, sila wala sila hinudiyo, ay di pisot di ay mo. Simple as that. Nga naman, gihatag sa Ginoo ang circumcision sa Israel man. Pero kita manggod, labi na sa ato ang grupo, bayon nga mag-medical mission ta. Di operasyon tuli. Di ba? O bisig kinsa mo linya, abid nyo, to ako dito sa Gawas, sa UK. Ang kanang pagpatuli, it is a religious affiliation. Dili na ingon nga para sa tanan. Kung ang imuhang tinuuhan nagtugot nga tulion ka. Pero kung ang imong tinuhan, wala tugot, way tuli. Mauna ang ilahang mga tigulang, makita di mo ang kalainan. Nabay na kuan good na banded to nga Pinoy nga nurse. Kay primero niya kuan mga lalaki. Months pa siya dito. Primero to niya lalaki ang pasyente. Katawa man siya. Uy, ano ba? Na-offend ang pasyente. Pangutanan niya, why? What's so funny about it? Pangutanan na. Ingon siya nga, nganong dili man katuli? Why you're not circumcised? Dito nakasabot. Reklamo ang pasyente, sulti siya sa iyang significant others, gitugan sa management, ay giban, gipapauli Pilipinas. Dili provoking kaya na dito. Wala kakita ka niya na. Bisan sa Amerika, ang pagpatuli is a religious affiliation. Mao na niya pag yun, gihatag sa Ginoo, and he gave him the covenant of circumcision, and so Abraham begat Isaac, and circumcised him the 8th day, and Isaac begat Jacob, and Jacob begat the 12 patriarchs of morning Israel. So all the descendants of Abraham, the Israel, and even the Jews, they are all circumcised. So kung ang mga tao magsigig pa na lambas sa ato, anong kapang hinudiyo man mo? Sa ato pa, pangutan nagbalik po. Dili na yung Hudiyo. Dili na Hudiyo. Shoot. Pakita ko, Kaya ako sigurado man kung tuli ko.
Isod kung ba nga kuan kay out of context ba? Okay, sige padayon na to. Second, ikaduha pa tao. Covenant, Mosaic covenant ug Israel covenant. Kani makita nimo nga conditional. Unsa ang conditional niya? If Israel obeyed God's law, the Torah, they would be His treasured possessions, a kingdom of priests and a holy nation, blessings of obedience and curses of disobedience. Deuteronomy 28, kung inyo nabasahon, a lot of curses kung ang tao wala nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. If they're disobedient, disloyal, sign nga gihatag sa Ginoo, Sabbath. Okay. So, nagsugod ka na ang ngalan nga Israel when Jacob fought against a mighty power. Og kana nga word nga Israel, meaning, he who wrestles with God. God rules and God prevails. Nga naman, mingon niya, buhi iko, ingon man sa ni Jacob, dili ka nang ubuhian. Ay, gipislit ba taon niya ang kanang hollow of the thigh? Unsa man kadako ang thigh? Ang thigh, gikan sa tuhod, hangtod sa imuhang rotator. Kini ba? Hangtod sa rotator, this is thigh. Iyang gipislit dire. Kundi si Jacob, imbis, ambungan si Jacob, gwapo si Jacob. Mulakaw to, gwapo kayo. Pero kay di man niya buhian. Unya, huna-huna siguro ni Esau pod nga katong bata to, bambugiro to, patio na ko. Ang iyang frailties ni Jacob nahimo nga blessings. Gipislit diha sa Ginoo, nahimo naglakaw siya, na nagsugat siya igsuon, limping. Brother, naluoy si Esau. Ako igsuon. Ako igsuon. Oh, it's a blessing. Dili sa tanan panahon nga when we are sick, it's not a blessing. It's how we perceive nga atong una-unaon nga everything is a blessing from God. Mupasalamat ra ba dayta kung maayo nga atong panglawas, kung sa panahon nagmasakita dili ta makahibalong pasalamat. Pasalamat. Mao nang nahitabo ni Jacob. Karon, balik ta. When the Israelites, Israel ang ngalan, no? Nanggawas sila sa Egypt. Exodus 13:21, and the Lord went before them by pillar of cloud to lead them on the way, by night pillar of fire to give them light to go by way and night. Karon, kinsa man pillar of fire o pillar of cloud. Mauni ang nakita ni Abraham. The lamp symbolizes a pillar of fire, and the smoke. Kung makita nimo, di ba, ang clouds, murag smoke, it is God. Ang nakita ni Abraham, sa dinha nga na miagi, ni atong gikat niya nga karkas nga nasunog, buti pasabot, mingon ang Ginoo, no, Abraham. I know that you cannot keep your promise. You cannot keep the end bargain of the promise. Mingon ang Ginoo, I will do it for you. Ako ang musubay, gisunog sa Ginoo. Mao na nga, unconditional ang Abrahamic covenant. Wa gibuhat si Abraham nga naman ang Ginoo mo'y mutuman sa iyang pagpakisaad. Karon sa Israeli covenant, mao na siya ang naay condition. Asa ang gihatag niya nga condition? Niya, makita pud nato diri when God spoke to Israel, naay fire, naay smoke of a furnace. Makita nimo sa ibabaw sa bukid. It is the presence of God. Pillar of fire and pillar of cloud. It is the presence of God. No? Paspason kay atong oras. This is also the time nga ang paggawa sa Israel from Egypt, they were called Israel as a nation. Sa una, dili sila nasod. But while they are walking, they are called a nation but without a place, without a kingdom. Kay naghawid ra gyud sila sa saad, miingon ang Ginoo, I will give this place to your descendants. Mao ra gyud ilang gihawidan. So mao ni ang nahitabo. Before they were called Israelites, they were called Hebrews. Before they were called a nation, they were foreigners. Before they had a code, they had an altar. For short, the code is the Ten Commandments. Gihatag sa ila sa Ginoo. Okay. Then, gipaila-ila sa Ginoo, iyang kaugalingon, and God spake all these words, I am the Lord thy God. Mao nang sinugdanan sa napulo ka sugo. Huh? And he was specifying about the Sabbath. Niya, Exodus 31:16-17. Wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath to observe the Sabbath throughout their generations.
Hangtod nga naapay Israel ang Sabbath sa Ginoo magpabilin. Mauna sila ang usa ka indicator that even now this Sabbath is still upheld. Mapapas bang Israel? It is a sign between me and the children of Israel forever. Muingon ka nga sa Israel man na. Atong tanawon. For in 6 days the Lord made heaven, the earth, the sea, and on the 7th day He rested and was refreshed. Niya ang word nga perpetual. O katong everlasting covenant nga gisugo sa Ginoo nga tong Abraham. Word perpetual, olam, sa Hebrew. Makita nimo ang akong gi-highlight? Unsay meaning sa olam? Perpetual, eternity, always, ancient, anymore, continuance, eternal, everlasting, perpetual, anytime. Ganahan ko nini. Anytime, beginning of the world, plus without end. Kita nimo? The Sabbath of God is perpetual from the time of the creation until the new heavens and the new earth. So it is a sacred. It is a sacred covenant nga gusto sa Ginoo nga ipatuman sa iyang mga katawhan. Niya, ang children of Israel iyang ginganlan nga firstborn sa ato pa iyang anak dili adopted, ha? Israel is my son, my firstborn, mingon ang Ginoo. Karon unsa niini ang kalabutan sa atuwa? Romans 9:4. Who are Israelites? Lain ang sumpay, dili na firstborn. Pertaineth to adoption. Ay anak di ang Ginoo nga iyang gi-adopt. Naagihapoy covenant, naagihapon ang giving of the law. Serbisyo sa Ginoo sumala sa iyang gisaad. Galatians 4:4 and 7. God sent forth His Son, nagpakamatay sa Kalbaryo sa cross that we might receive the adoption of sons. Wherefore thou art no more a servant, but a son. Katong gi-adopt is also called a son. Okay. Karon niya, mao ni ang highlight karon. This is the defense of Stephen. Sa wala pa siya gibato. Mayon si Stephen, this is he that was in the church in the wilderness with the angel which spake to him in the Mount Sinai or Mount Sinai. And with our fathers who received the lively oracles. Unsay bot pasabot sa lively oracles? Short span of time when God spoke ang katong iyang gisulti nga balaod. That is called a lively oracles. Asa man padulong? To give unto us. Natay labot wala? Natay labot. Tungod ni ana. Because those that they receive at Mount Sinai is also be given unto us. That's why we need to keep the Sabbath. Because it was given also unto us. In a way that it will be ratified, it's only through baptism. Kay kung atong gidawat si Kristo, if ye be in Christ, then ye are Abraham's seed and heirs according to the promise. So mahiusa ta sa iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw because it is given unto us. Mao na ang gingalag perpetual covenant. Now, lastly, how about the Jews? Moingon sila nga, di man ta Hudiyo. We are going to study that. Ang Israel sa panahon nga namatay si Solomon, gibahin ang gingharian ni Rehoboam o Jeroboam. Si Rehoboam nga anak ni Solomon nagpabilin sa paghari sa Judah, while the northern kingdom giharian ni Jeroboam, 10 tribes. Og dinha karon nahimo kining the new covenant. Timani unconditional. Ang una Abrahamic covenant unconditional. Second Mosaic or Israel covenant, it is conditional. The third one kining the new covenant, it is unconditional. Walay condition. Okay. God would write His law in their hearts. All would know that the Lord personally, sin would be forgiven, the Spirit would dwell within them after they receive a new heart of flesh. Ang iyang sign, the indwelling of the Holy Spirit. Let's go move on. Nia. These are the kings who invaded Israel. Nga baoy nagpildi nga ang northern kingdom wala na nahimong pure sa ilahang rasa, sa ilang dugo. So it was Shalmaneser the fifth, Sargon the second, Neo-Assyrian Empire, and nations resettled. Dinhipod sa 2 Kings 16:6, migawas ang ngalan nga Jew. Sa ngalan nga Jew, tungod kay ang nabilin sa Israel, ang tribo lang ni Judah. Ang tribo ni Benjamin o partly sa Levites o sa mga priest. The 10 tribes, they are already lost.
So, when they came back, niya ang word nga Jew. Hebrew word, Yehoy, Yehudi. Jehudite or Jew, descendants of Judah. That is Judah. Mo na ang Jew, meaning. Sa New Testament, Jew, Iudaios. Belonging to Judah, Jew. Mo na ang magisgot kani kag Jew. Nakahinomdom ko sa una, kanading moingon kay hi Jew. Hi Jew, ana man pagsulti na to. Sa panahon na sa Holocaust nga ginapangita ang mga Hudiyo, hi Jew. Sa ato hi ang pagsulti. Pero sa ila, are you Jew? Nya nakon, are you Jew? Are you Jew? Are you Jew? Mo na sinugdanan din na. Pag-ingon nga dugay makatubag, no. Pangitaan din siya papers. Ihaw dayon. Okay. Ang Jew, niya, according to Herman Bavinck, after the fall of the northern kingdom, Judah became the custodian of the law, temple, and Davidic lineage. The term Jew refers to those who remained faithful to God of Israel during the crisis of the exile and beyond. Nagtipig sila sa orakol sa Ginoo. Flavius Josephus, Jews are those who live according to the law of Moses, no matter what part of the empire they may be. Their identity is not in the land, but in their covenant with God. So ang Jew, for short, are the keepers of the law of God. If we are keepers of the law of God, then we are Jew by adoption. Say amen for that. Okay. Mao ni, nag-ingon si Ginoong Hesus ngadto sa Samaritan woman. Ingon siya sa John 4:22. Ye worship ye know not what. Wa mo kasabot kung kinsa inyong gialagaran diri sa Samaria. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Ang kaluwasan nagsukad dito sa Hudiyo. So kung unsa ang pagtulunan sa Hudiyo, we are going to follow because the Bible was written in the place of the Jews. Ang uban nga magsigi og bagulbol niya na Hudiyo day mo. Remember this, the Bible was written in the land of Israel. Nowhere else you can find the story in the Bible is in Israel. And then, man was not able to keep the end of the bargain because Christ walks in between sa iyang gipromise ngadto kang Abraham. Therefore, man needs to die, pero dili gusto ang Ginoo nga ang tao mamatay. That's why he was the one who walked within. And the fulfillment of walking between the midst of those carcass is Christ was crucified. Because Abraham and his descendants cannot keep the end bargain of that covenant. So Jesus paid it all. Gamay na lang, no? For, ato naman yung gidiscuss gabi, dili mabilin ang kasuguan sa Ginoo dirhi nga iyang isulat sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing kung dili natin hinumduman. So remember this, Hebrew, Israel, and Jew. Hebrew, the one who crosses over, passes through. Israel, one who wrestled with God. God rules and he prevails. Jew, he who remains faithful to God even when you are alone, even in the hardest and lowest times. We are Hebrew because we pass over. Gikan sa kangit-ngit ngadto sa kaanindot nga kahayag sa pagtulunan. We are Israel because we need to overcome sin by the grace of God. We are Jew because deep in our hearts and in our minds, we keep the holy bargain that God make a covenant with his people. And lastly, remember this. Abrahamic covenant, unconditional. Wala gihimo si Abraham because the light and the furnace walks between. Mosaic covenant, this is our doing. We need to keep that one because it is a perpetual covenant. Walay katapusan. And the new covenant, remember this. By doing such, we will receive the indwelling of the Holy Spirit. And lastly, let us read all together our text. Ready, begin. Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him and keep his commandments to 1,000 generations. And that is infinity. May the Lord bless us.